Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Posible nga bang muli tayong nagkakaroon ng imbalance sa NBA ngayon dahil tila ba sobrang siksikan nga ang mga team sa Western Conference? 1-11 nga ay lahat ito playoff contenders. Imagine kung healthy pa si Ja Morant at ang Memphis Grizzlies. That is 12 teams mga kaibigan na playoff contender. At nandyan pa nga si Victor Wembanyama at ang San Antonio Spurs na tiyak na lalakas lang after a few years. So 13 teams nga next year sa West ang inaasahan na competitive para sa 8 playoff spots. Kung titingnan natin ang 8 and 9 seed na Lakers at Sacramento Kings na may 33 losses as of 6 AM Philippine time, kung ililipat mo nga ito mga kaibigan sa Eastern Conference, sila ay nasa top 6 na sana ng standings at isang game lang nga ang pagitan nila sa number 3 seed at tatlo naman sa second seed Milwaukee Bucks. At tandaan, sobrang mas mahirap nga ang schedule ng mga team sa West dahil halimbawa ang Lakers at ang Warriors, kailangan nga nilang makaharap ang mga team sa tulad ng Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, OKC Thunder, Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks at iba pang mga bigating team sa West ng 3 o 4 na beses sa isang season, habang mga team naman sa East ay makakaharap lamang ito ng 2 beses. Kung iisipin nga ay medyo unfair ito. Halimbawa ang Suns, Pelicans, Kings, Lakers at Warriors ay halos lahat ito 10 games over 500. Ngunit dalawa nga dito ang hindi makakapasok sa playoffs. Habang sa East nga ay may chance pa din na makapasok sa playoffs ang Chicago Bulls at Atlanta Hawks na may negative record at higit pa sa 40 losses. At ito nga ang malaking pinagkaiba. Ang Bucks ay may record na 47 wins and 30 losses para sa second seed ng Eastern Conference. Ang Suns ay may record ngayon na 46 wins and 31 losses. Matalo lang nga sila ng 2 beses ay pwede na silang malaglag sa 9th seed ng West. Ganun nga kalaki ang pinagkaiba ng dalawang conference ngayon. Suggestion nga ng iba ay dapat na makapasok sa playoffs ay ang top 16 teams ng NBA at hindi ang top 8 ng each conference. Ganun pa man, ang iniiwasan nga dito ng NBA ay ang matinding biyahe kung sakaling magkatapat ang East and West team sa first round pa lamang ng playoffs. Isipin nyo nga kung magkaharap agad ang Warriors at ang Knicks sa first round ng playoffs. That is 6.5 hours of plane ride bawat pagkakataon na maglilipat sila ng home court. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Silipin nyo nga muna mga kaibigan ang standings ngayon as of 6 AM April 8, Monday, Philippine time.